simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm calling back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'm coming back to the heart of worship.
Jesus. It's all about you. Hello. Magandang umaga po sa atin lahat. May share po ako sa Lucas 22 verse 42. Nung manalangin si Jesus sa halaman ng Getsemani. At sabi niya, Ama, kung ibig mo, ilayo mo ako sa akin ang kalis na ito. Gayong may huwag ang aking kalooban, kundi sa iyo ang mangyari. Ang pagsunod ng Diyos, anak, hindi tanda ng kahinaan, kundi pagpapakita ng sukdulang pagpapasakop ng anak sa Ama. Sa kabiliran ng matinding paghihirap na harapin niya, pinili pa rin ni Jesus na sundin ang plano ng Diyos na may pagpakumbaba para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pinapakita rin dito ang tunay na kaligasan bilang tao. Naramdaman niya ang natural na kabalisahan sa pisikal na sakit na kanyang daranasin, ngunit nanaig ang kanyang spiritual na layunin at pag-ibig upang ang sino man sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa linggong pagsama ninyo, pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ngayon po, kami po ay nagtitipon-tipon sa lugar na ito upang makinig ng iyong mga salita. Naway buksan mo ang isipan ng bawat isa sa amin upang malayang makapasok at matutunan namin lubos ang iyong mga salita, Lord God. Maraming salamat po sa mga pag-iingat niyo binigay sa amin sa loob ng isang linggo. Pati sa mga blessings na binigay ninyo, Panginoon, maraming salamat po. Patuloy mong basbasan ang taong gagamitin mo sa paghahayag ng salita sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mo pong buksan ang puso at isipan ng bawat isa upang malayang makapasok ang mga salita ang mahayag sa umagang ito. Ikaw po ang manguna mula umpisa hanggang katapusan ng gawain ito. Thank you, Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Diyos. Patuloy natin palakpakan at purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Kanina, naisip ko lang, napakabuti ng grasya ng Panginoon. Naalala ko lang, past few years, nandun tayo sa barangay basketball court. Nandun tayo. Ang lakas ng ulan. What if kung nag-uulanan na naman, tabi tayo dito sa side na to, tabi tayo dito. Pero thank God, by the grace of God, binigyan tayo ng Panginoon ng ating bahay-sambahan na tayo ang komportable. Purihin natin ang Diyos. God really deserves the praise and glory. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon po, pwede po ba nating ngitian yung ating mga katabi at pwede ba natin silang i-welcome? Give them a beautiful smile. Welcome po sa ating bagong dating si Brother John Lloyd Mantarces from Tanay Rizal. Welcome. Yes, purihin ang Diyos. Mari na po tayo maupo. Yan. Happy morning, malamig na umaga po sa ating lahat. Yes, sabi mo sa katabi mo, good morning. Yan, welcome to second service. Ngayon, ang ating pong topic is living in the new life. But before that, let me announce our
Singles in Christ. Ito po ay next week na. Meron po tayong gawain para sa ating singles in Christ. At excited po akong i-announce sa inyo, ang ating pong topic ngayon is character unseen. Sino po dito ang mga single? Tumaas ang kamay. Single hanggang 42. 42 above, yung mga 42 below. Yung mga single, welcome na welcome pong umattend po dito sa atin. And then meron po akong announcement. Ang ating pong music team at multimedia ay naghahanap. Baka po merong gustong maging volunteer, be part of our team now. Pastora Grace, time to shine. Ayun, baka po meron ditong kumakanta, tumutugtog, umaawit. Pwede po nating makipag-coordinate kay Kuya Marlon Diloy, ang ating pong head ng ministry. And sa multimedia, baka meron kayong marunong kayo sa sounds, sa instrument, at kayo ay marunong mag-edit ng mga video, mag-take ng photo. Makipag-coordinate lang po kayo sa aking kapatid, sa aking kuya, si Kuya Ryan Romero, para po sa head ng multimedia ministry. Okay. So let's go back to our topic. Our topic for this morning is living in the new life. Basahin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Nawala, no? Pero alam nyo, so nakikinig kayo. Ito yung theme natin for this month. And ang ating topic is, basahin po natin ito. Wala pa tayong binabasa. Okay, sige. Ang topic po natin ngayong umaga is humble life. Yan. Bago po ang lahat, gusto ko lang po magpakilala para po ako po si Brother R.A. Romero, one of the pastors and preacher po. And welcome na welcome po ang mga first time na bagong dumating. Ngayon, pag-uusapan po natin tong humble life. Dito po sa lengguwahe natin, ano ang kabaliktaran ng humble? Ha? Sa Tagalog, hambog, mapagmataas, mayabang. Ang kabaligtaran niya, last week, ang pinag-usapan natin is about transform life begins with surrender. Yung surrender natin yung ating buhay dahil nakatanggap tayo ng masaganang habag. Ngayon, titignan naman natin, ano ba yung itsura ng taong nabago na, nag-transform na? And pag-aaralan natin yung sinabi ni Paul. Ang sinabi ni Paul dito, hindi niya sinabing, kung ikaw ay nagbago na, hindi niya sinabi ka agad, mag-serve ka. Hindi niya sinabi, merong una tayong tinanggap. Hindi sinabi dito, pagpunta mo ng church, or hindi mo pa kilala Diyos, sumama ka sa leadership, maging leader ka. He starts with humility. Because God changed what we do, He can change how we think about ourselves. Ngayon, humility ang ating pag-uusapan, and it's about humble life. And let's begin with the foundation of humility. Habang wala pa po habang may technical issues pa po tayo, let me read yan. Thank you so much. Next slide. Ito po yung ating objective, ang ating layunin. Unang-una, recognize that humility starts with God's grace. Sabihin po natin, God's grace. Yan. Nagsisimula daw ito sa biyaya o sa masaganang habag. Pangalawang objective natin or ating layunin, see yourself the way God sees you. Titingnan natin kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Yun yung magiging pag-aaralan natin. At pangatlo, use the gift God gave you to serve Jesus and His church. Kagaya ng binanggit ko kanina, open ang ating music team at ang ating multimedia. You can use your God's gift if you have a talent. Now,
Itong mensahe na to, hindi para ipakita, di ba sabihin natin humble, tayo ay maging humble. Hindi naman para maliitin ang ating sarili. Ito ay para makita natin kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Yung pagtingin sa atin ng Diyos, doon tayo mabubuhay. Yung titignan natin yung point of view ng Diyos sa atin. At yung point of view naman natin sa ating kapatid. Ito yung ating pag-aaralan. At pag nangyari yun, alam nyo, kapag meron tayong humble life, okay yung pagtingin natin sa iba, ang ating church ay lalong mas magiging healthy church. Ang sarap tignan ng church na walang nag-aaway, walang nagtatalo-talo, kung may tampuhan man, magpapatawaran. Ang sarap tignan ng church na isang healthy church. At kapag nangyari yon, baka itong church natin, hindi lang tayo 2 service, maging 3, 4, 5, at kapag ginamit natin yung gifts, dadami yung ating workers, dadami yung ating volunteers, at makikita natin that our church will be growing and growing and growing. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo siya. And next slide tayo. At basahin mo to, sabihin mo sa katabi mo, God will use you for His greater purpose. Yan. Ulitin natin para mas maintindihan pa natin. God will use you for His greater purpose. Mga kapatid, are you ready to be used by God? Para gamitin ka ng Panginoon para maging blessing sa iba? Yes. And before that, gusto ko muna makita natin ang context ng ating pag-uusapan. Kasi ang pag-uusapan natin ay makikita natin sa Romans 12. Ngayon, tingnan naman natin, ano ba yung sinasabi sa Romans 1 to 11? Dito sa Romans 1 to 11, bigyan ko lang po kayo ng brief background. Ito po, it's about God's saving grace. Kung babalikan po natin yung ating pinag-aaralan, para alam natin yung context. Dito, makikita natin what Christ done for us. Ipinapakita din dito na ang tao ay makasalanan. Ipinapakita din dito na si Kristo ay namatay para sa katabi mo. Para sa iyo, para sa akin, para sa atin lahat. At sa Romans 1 to 11 pa rin, pinapakita dito that we are justified by faith and we are saved by grace. Yung mga nakaraan natin pinag-aaralan. Ngayon, dun sa naman sa nakaraan, sa Romans 12, 1 to 2, the evidence, ito naman is yung living sacrifice. Yung response naman natin to God's grace nung natanggap natin ang masaganang habag na hindi na tayo makikiayon sa takbo ng mundo and magiging transformed na tayo by renewing our mind. Ngayon, dito naman, ito yung pag-aaralan natin sa Romans 12, 3 to 8. Basahin nga natin sabay-sabay yung humble living. 1, 2, 3, go! Humble living and faithful service. Alam niyo mga kapatid, let me tell you something. Kung nakatanggap ka ng masaganang habag, if you receive the grace of God, God will push you to be humble. Kung ito ay tunay nating natanggap, ito yung magtutulak sa atin to be humble. Amen? Ito po yung number 1 natin. Are you ready po ba mga kapatid sa number 1? Humble begins with God's grace. Gaya po ng sinasabi ko kanina, nauna nating tanggapin ang masaganang habag bago tayo naging humble. Nung nakatanggap tayo ng masaganang habag, naiiba yung pag-iisip natin. Okay. Bakit? Ano ba tayo dati? Dati kasi, nung hindi pa natin natatanggap ang masaganang habag, ang meron tayo yung pride. Ang meron tayo
yung yabang. Sabi nga ni Pastor Ray na nakaraan, ang kaya niya 3 bote. Kung payabangan, halimbawa ako, wala, mahina si Pastor Ray. Kung sa tingin ko, yung kanya 3 bote, hindi pwede sumabay sa akin yan. Yung 3 bote niya, pagtatawanan ko na siya. Yun yung dati. Kasi yung dati, payabangan. Ako, kaya ko ng 7. Bago pa lang ako nagwa-warm up nun. 7. Tapos, pagkagising pa ng umaga, susundutin pa yun. At iyayabang mo yun sa mga kaibigan mo kasi gusto mo, bida ka. Gusto mo sa mga kaibigan mo, malakas ka. Yun yung dati nating community. Pero nung natanggap natin ang masaganang habag, binigyan tayo ng Diyos ng bagong community, yung mga mabababang loob. God's grace. Hindi na tayo yung dati. Binigyan na tayo. Oo, yung dati, ito yung gusto natin, maging mayabang tayo. Ilan ba yung babae mo? Nakailan ka? Yun yung talaga yung nasa usapan. Yun talaga yung usapan ng mundo. Ilan yung babae mo? Paramihan ng girlfriend kaya nung dati, nung college, nung high school. Ayoko na mag-mention ng name. Joke lang eh. Paramihan. Huwag na kayo magturo. Paramihan. Talagang papakita pa sa yan. You're holding hands pa yan, di ba? Kasi maganda yung kasama niya. Payabangan. Pero salamat na lamang nakatanggap tayo ng masaganang habag, ni-renew ng Panginoon ang ating isip. Nung pinag-aaralan natin, yung dating tayo may pusong bato, yung pusong mayabang, binigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso. Sino dito nakatanggap ng bagong puso na mula sa Diyos? Ngayon nahihiya ka ng ikwento. Nakakahiya na. Kasi pag iyon naramdaman mo na nahihiya ka na, binigyan ka na ng Panginoon ng bagong puso. Hindi ka na ngayon pusong bato. Hindi ka na proud dun sa dati. Mas proud ka na tinanggap mo si Kristo. Mas proud ka na nag-transform ka, na nag-renew ang isip mo, na binigyan ka ng bagong puso ng Panginoon. Doon ka na masaya. Nagkaroon ka ng kapayapaan. Yun yung dati. Kaya ngayon, sinasabi dito, humility begins with God's grace. Ngayon, dadako po tayo dito sa ating verse na babasahin. Maaari po ba tayong tumayo? And let us read the Romans 12:3. Let me read. For by the grace given to me, I say to everyone among you, do not think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Basahin nga po natin yung may color orange. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. For by the grace given to me. Tignan mo yung katabi mo. Nakatanggap na ba ng biyaya yan? Magsabi ng amen ang nakatanggap na ng biyaya ng Diyos. Okay. Kung nakatanggap ka na ng biyaya ng Diyos, put your hand over your chest at sasabihin mo, sige, sabihin mo to, I will open my heart. Hindi ako matutulog kasi malamig. Hindi ko dadaldalin ang aking katabi. At papakinggan ko ang salita ng Diyos. Let's pray. Father God in heaven, thank you so much for this morning. Thank you for the beautiful morning that you gave to us. Thank you for the beautiful weather, Panginoon. Salamat. Lord, our prayer this morning just to open our hearts, open our mind, so we can understand your grace, so we can understand your word, O God. Holy Spirit, come to us. Tulungan mo nga po kaming maintindihan ito. Kung ito ay malabo sa amin, Lord, abutin mo kami ng iyong mensahe. Abutin mo kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari na po tayong maupo. 2 weeks ago, ang naging example po nung ako ay nangaral, second service din, kung nandito kayo,
Si Paul. Ano si Paul dati? Siya yung nagsulat nito. Si Paul galit sa Kristiyano. Pumapatay ng Kristiyano. Hinahanap niya yung mga Kristiyano para patayin. Meron siyang pusong bato. Meron siyang pride. Alam niyo mga kapatid, nangyayari siya sa panahon ngayon. May sinend si Pastor Ray kahapon, alam niyo sa Nigeria, hinahanap ang mga Kristiyano. 2,550 Christian napatay, pinatay sa Nigeria. At 2,800 abducted or dinukot, hindi alam kung nasaan at nawawala. Imagine that place. But let me remind you mga kapatid, they can kill the physical body, but they cannot kill the soul of that person. Salamat dahil yung mga taong yun ay nakatanggap ng masaganang habag. And my prayer, sige palakpakan po natin ng Panginoon. And my prayer for those killer at kung sino man ang nangunguna dito, makita rin nila ang masaganang habag kagaya ng pag-abot ng Diyos kay Paul. At napakapalad natin dito sa Pilipinas, malaya tayo nakakapagpuri, malaya tayo nakakapalakpak, legal ang paghahayag ng salita ng Diyos. Mapalad tayo mga kapatid dahil nandito tayo sa bansang pwede ang Bible study. Nung kami nasa Middle East, sa Qatar, meron lang isang lugar kung saan pwede kaming sumamba. Bawal kami magpunta ng park. Kung magpupunta man kami kagaya ng Starbucks, napaka-discreet kung kami mananalangin nakamulat. Nasanay na kami ng ganun. Pero salamat, tayo ay mapalad dito sa Pilipinas. Walang nagbabawal sa atin makinig ng salita ng Diyos. Madali i-access. Kaya mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, God will use you to this country. Balik tayo kay Paul. Si Paul, nung natanggap niya yung grace ng Panginoon, nahalaman niya yung kaligtasan ng Panginoon. Nahalaman niya yung calling niya, yung ministry niya, lahat. Bakit siya nagkaroon ng panibagong puso? Kasi nakatagpo niya ang Panginoong Jesus doon sa Damascus. Ngayon din tayo, mga kapatid, nakatagpo din natin ang Panginoong Jesus sa masaganang habag, sa panahon ng ating karumihan, sa panahon na tayo ay ma-pride, sa panahon na tayo ay proud sa ating mga ginagawa, inabot tayo at niyakap tayo ng Panginoon. That's the grace of God. Ewan ko na lang kung hindi ka magiging humble dahil wala tayong ipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Lahat ng meron tayo, galing sa Diyos. Kung ano yung meron tayo natatanggap, mga kapatid. Maybe you have a talent. O kung ano man ang meron ngayon, na meron ka. Career, money, lahat yon dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. Hindi natin siya pwedeng ipagmalaki. Because for by the grace given to me, mga kapatid, ang sabi dito, the more we remember God's grace, the less we boast in ourselves. Sa tuwing inaalala natin ang biyaya ng Panginoon, sa tuwing nakikita natin siya, nawawala yung yabang natin. Nawawala yung dating tayo. Nawawala kasi putik lang naman tayo eh. Walang-wala tayo sa harapan ng Panginoon. Dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya mga kapatid, lagi natin alalahanin ang biyaya ng Panginoon. Mabuhay tayo sa grasya ng Diyos. Number 2, nakita na natin na ibinigay sa atin ang grasya. Titignan naman natin, see yourself through grace. Through God's grace. Ngayon, tingnan natin
Ano ba yung sinasabi ng Bible dito? Kumbaga sa niyog, kakatasin natin itong sinasabi ng Bible. Ngayon, next slide, sabi dito sa verse 3, yung kabila naman, yung not to think of himself more highly than he ought think. Sinasabi dito, wala daw sino man ang pwedeng magyabang. Ituring ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Kahit sino sa atin ay hindi pwedeng magyabang. Kasi lahat tayo, tinanggap lang natin yun as regalo. Yung biyaya na yun, di ba pinag-uusapan natin, regalo siya. Regalo. Nakita ko si Casey, naalala ko lang. Alam nyo ba, naalala ko si Casey, nung mga kabataan namin, siya yung may unang Mio sa baras. Siya yung may unang Mio, kulay binatatawa siya. Siya yung may unang Mio sa baras. Pero, gustong-gusto namin, umaangkas kami, 4 pa. Pero pag tinatanong namin siya, Casey, ang ganda naman, hindi niya mapagyabang. Ang sasabihin niya, bigay lang yan ng mami ko eh. Bigay kasi regalo, hindi niya mapagyabang eh. Kasi yun ay ibinigay lang sa kanya. Kumbaga, biyaya lang ng kanyang Mami Bella. Ibinigay. So, hindi niya maipagmayabang yung kauna-unahang Mio sa baras. Kahit pwede na eh. Pwede niya lagyan, unang Mio sa baras. Pero hindi niya magawa. Kasi binigay ng kanyang mami. Ngayon, dito rin sa ating buhay Kristiyano, hindi rin tayo pwedeng magyabang na kung ano man yung estado natin sa buhay, na kung ano yung meron tayo, dahil pareho lang na tayo nakatanggap ng masaganang habag. Hindi natin pwedeng ipagmayabang that pastor ka, music leader, o kung ano man ang posisyon mo dito sa church or sa labas ng church, hindi natin pwedeng ipagmayabang dahil yun ay parehong biyaya lang ng Diyos. Ang galing ni Paul, no? Pinakita niya, tumanggap ka muna ng biyaya bago niya sinabi na huwag kang magyayabang. Ganun din tayo. Hindi tayo pwedeng magyabang. Ngayon mga kapatid, huwag maging mayabang. Pero tignan naman natin at huwag naman natin i-misinterpret itong verse na ito. Kaya sabi ko, see yourself through God's grace. Baka sabihin naman, okay, sige, mamaliitin ko na lang yung sarili ko. Mamaliitin ko na lang. Parang wala akong value. Hindi ito yung sinasabi ng Word of God. Kasi ito po yung danger. Gusto ko pong i-remind sa inyo, avoid these 2 danger. Danger number 1, yung pride. Okay? Danger number 1, yung pride. Imagine, sa church, meron nakatingin at sinasabi, mas magaling ako dyan. Mahirap. O hindi lang sa church, sa ating trabaho, sa ating opisina. Ano yung nararamdaman nyo kapag ramdam mo yung tao na ipinapakita sa'yo, I'm better than you? Di ba? Hambog yung tingin mo sa kanya. Hambog life ang nakikita mo sa kanya. Ano pa yung mga mapapride? I deserve the credit. Gusto ko may mga credits ako. At ayoko ng tulong. I don't need anyone. Ayoko ng anumang tulong na manggagaling sa'yo. That's pride, mga kapatid. It's very danger na meron tayo nitong pride. Yung value ko dahil sa achievement ko, nakarating ako dito sa lugar na to. Hindi ito yung sinasabi ng Diyos. At kung sa tingin mo mas mataas ka sa tao, sa posisyon, sa pagtingin ng tao, mas mataas, I compare myself to feel superior. Mas mataas ako sa kanya. Ang tawag po dyan, mga kapatid, ay pride. Hindi po ito ang tinuturo sa atin. Danger number 2. Eto naman. False humility or insecurity. Huwag nating tingnan ang ating sarili. I'm not good enough. Hindi ko kaya yan. Hindi ako ganun kagaling. Hindi ako pwedeng gamitin ng Diyos. God can't use me. Hindi ako kaya, pwede.
kino-compare ko yung sarili ko at nagmumukha ako maliit, it's very danger, mga kapatid. Very, very danger. Ano pa? I focus on my weakness more than God's grace. Magsabi ng amen ang may weakness. I focus on my weakness more than God's grace. Lahat po tayo may weakness. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na sapat ang biyaya ng Diyos para sa mga weakness natin. Higit at sapat. Kaya wag nating tignan ang ating sarili na tayo ay sobrang liit. Hindi ganun ang sinasabi. I believe the lies about myself instead of God's truth. Alam niyo dito, kapag titignan natin, dito sa ating point of view, iba-iba talaga. Meron mataas, maliit, pero pag from above, galing sa taas, pantay-pantay. Ganon din po ang pagtingin ng Diyos sa atin. Tayo ay pantay-pantay. Tayo ay pare-pareho lang. Kaya, don't let pride define you. Huwag po yung pride natin na mag-define sa atin. And don't let insecurity define you. Let God's grace define you. Kasi yung God's grace, walang pinili yun. Walang pinili. Wala siyang pinili na tatanggapin kita. Lahat binigyan ng biyaya. Nasa sa atin kung tatanggapin natin ang regalo. Alam nyo, if you will notice something, yung pride at insecurity, magkaiba sila. Pero, kung titingnan nating maigi, it's all about me. Yung pride, me. Yung insecurity, me. Ngayon, tignan natin mga kapatid, yung bigger picture that the church, it's not about me. The church is about us. Lahat tayo dito. Sama-sama. Tayo yung mga magkakapatid na magtutulungan dahil tayo ay iisang katawan. At yun yung pag-uusapan natin dito sa number 3. We are one body in Christ. Sabi dito sa verse ng 4 to 5, for us in one body, we have many members. Galing ni Paul, no? Ganda na naging illustration niya. And the members do not all have the same function. So we, though many are one body in Christ and individually members one of another. Pansinin natin, si Paul, nag-shift siya from me to we. Lahat tayo. To us. At ginamit niya yung human body as illustration. Tingnan natin yung ating ilong. Halimbawa, kasi ginamit dito ni Paul yung illustration ng ating katawan. Yung ilong mo ba at saka tenga mo nag-aaway? Hindi, di ba? Yung kaliwat kanan mong kamay ba nag-aaway? Hindi. Ngayon, tingnan mo yung ilong mo. Pointed ba o Pinoy nose? Ngayon, tingnan natin. Yung bang ilong natin nagsasabi, ay, gusto kong maging mata. O sige, ilagay mo yung ilong mo dito sa mata. Di ba ang pangit? Hindi ganun. Yung mata ba nagsabi, gusto kong maging kilikili? Yung ilong ba nagsabi, parang gusto ko muna magpunta sa kilikili? Hindi. Hindi sila nag-aaway-away. Sila ay magkakampi. Sila ay team. Parang ating isang katawan. Ngayon, dito, rin sa ating iglesia, hindi dapat nangunguna sa atin yung pride. Hindi dapat nangunguna sa atin yung insecurity.
Tingnan mo uli ang katabi mo. Natutulog eh. Tingnan mo uli. Hindi mo dapat yan inaaway. Yan. Dapat yan minamahal at tinatanggap natin yung ating kapatid. Mga kapatid, may iba't iba talaga tayo ng katangian, differences. May iba't iba tayo ng point of view. Pero nire-remind tayo dito na tayo ay magkasundo. Unang-una, since nakatanggap ka na ng masaganang habag, yung pusong bato mo wala na. Na kahit ano pa yan, nakakainis pa yung katabi mo, mamahalin mo yan kasi one body tayo. Mga kapatid, I encourage you po na umattend po kayo ng mga house church. Ini-encourage ko po kayo. Kasi doon po mas naipagpre-pray tayo ng ating mga kapatiran. Doon po nakakapag-share po tayo. Mga kapatid, ang sarap tingnan ng maganda at healthy na church. Hindi ko sinasabing palagi tayo nag-aaway dito, pero nire-remind tayo ng Panginoon na kung darating man tayo sa ganong punto, hindi tayo mas magaling sa iba. Isa lang ang magaling, ang Diyos natin. Siya lang ang magaling. Siya lang ang dapat itaas. Kung nagkaroon tayo ng ganitong church, magaling ba ang pastor? Hindi magaling ang church, magaling ang Diyos natin. Magaling. Binigyan niya tayo ng biyaya. Inalaw ng Diyos na magkaroon tayo ng ganitong building. And we know that many churches was praying for this. Pero isa tayo sa pinagkalooban ng Panginoon ng malaking iglesia. Ibig sabihin, mas malaki ang accountability natin. Ang bawat isa dito, don't compare yourself to others. Huwag nating sasabihin, sana singer na lang ako. Gusto ni Ate Grace nun, pero sabi niya, hindi talaga pwede. Hindi na, pangarap niya dati. Pangarap ni Pastora Grace eh. Talagang gustong-gusto niya. Alam ko, paborito niya ang kanta niya dati. He who began a good work. Diba? Paborito niya yon. Pero, inilagay siya ng Lord, okay. Dahil teacher ka, magiging pastora ka. Preacher ka. So, ganun, may iba't ibang bahagi. May iba't iba tayong ginagawa. Sana preacher na lang ako, sana leader na lang ako. Mas magaling kaso siya kaysa sa akin. Ngayon, hindi dapat tayo magkaroon ng comparison sa iba. Kaya ito yung sinasabi ni Paul, ginamit niya yung human body as illustration. Kasi ang human body, every part is different. Every part has a purpose. And every part belongs to the same body. Ngayon, may iba-ibang position po dito sa church. May head pastor, may naglilinis, may caretaker. Pare-pareho lang po yan sa pagtingin ng Diyos. Pare-pareho lang po tayong nakatanggap ng masaganang habag ng Diyos. And I will say it again, church. I will say it again. Durugin na natin yung pride na meron tayo. Kung meron pang natitira, tignan natin, Lord, ibinibigay ko na ito sa iyo. Kasi Lord, kapag ito sinurrender ko sa iyo, magiging healthy lalo ang church. Magiging healthy lalo ang TCFC. And if you are a Sunday attendee, walang ministry, this word is for you, para sa iyo din. It's a family that you belong to. Ito yung TCFC na family mo, and you are a part of this body. And we are more than willing to pray for you, to listen to you. Available po ang ating mga house church. Available po ang ating prayer room, prayer and counseling. We are more than willing and happy to listen to you, mga kapatid. Part po kayo ng iisang body. Parang isang
Tingnan po natin isang next slide. Isang puzzle. Kapag kulang ang isa, merong missing part. Every gift, every act of service, importante dito sa church. Kahit yung naglilinis. And I really appreciate yung tao na naglilinis dito. I really appreciate kung bakit nailagay ang upuan na yan. Kasama yan. Pareho lang. Ngayon mga kapatid, maybe meron dito, you are serving behind the scenes and you feel unnoticed. Maybe you're the one quietly praying for someone. You are in the prayer ministry. Maybe you're the one who welcome people na give them a beautiful smile. You're part of the ushers. Maybe you're the one without ministry pero umaattend dito sa church. Mga kapatid, yung missing part na yan, importante sa Diyos. Napakahalaga sa Diyos. And I just want to remind you, mga kapatid, don't let our pride na magkaroon ng missing part yung puzzle natin. Ano yung ibig ko sabihin? Huwag tayong maging kakatisuran ng iba na magkaroon tayo ng missing puzzle. Dahil, again, tayo ay nakatanggap lang ng biyaya. Next slide. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. Mga kapatid, yung mga spiritual gift pala na meron tayo, galing pa din sa biyaya ng Diyos. Grace given to us. Wala pa rin pala tayong ipagmamalaki. Bukod sa kaligtasan na binigay ng Diyos, even the spiritual gift, if you can talk, if you can preach, if you can sing, the grace given to us. But mga kapatid, ang sinasabi dito, let us use them. Maybe you are sitting right now and you don't have ministry and you want to be a part at alam mong may talent ka at alam mo yan sa sarili mo at gusto mong magpagamit sa Diyos and you saw yourself that you have a spiritual gift. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Paul dito, let us use them. God will use you for His greater purpose. Gagamitin ka ng Diyos for His greater purpose. Napupuno na tayo dito sa second service. We need more workers. We need more music ministry. We need more multimedia. We need more ushers. We need more workers. We need more workers. If God gave you that spiritual gifts, again, I will remind you, use it for God's glory, not for your glory. Purihin natin ang Panginoon. May I invite you to stand at balikan natin itong ating pag-aaral. Sabi dito, humility begins with God's grace. Tatanungin ko puli kayo, sino dito ang nakatanggap ng masaganang habag ng Panginoon? Magsabi ng amen. See yourself through God's grace, hindi sa point of view ng tao. At pangatlo, we are one body in Christ. Ang tanong dito, so how do we live humble? Paano tayo magiging humble? Answer, by keeping our eyes on God's grace. Meron po ako ditong magnifying glass. Saan po ito ginagamit? Pagka meron tayong gustong i-focus. Mga kapatid, ano ba yung minamagnify natin sa everyday nating buhay? What are you magnifying? Tinitignan mo ba yung sarili mo? Gusto kong tingnan yung sarili ko. Pag ito yung minamagnify natin sa ating buhay, nakikita mo ang galing-galing mo. Pinakamagaling ka sa lahat. Ikaw na. The best ka, RA. Ikaw ang pinakamagaling. If you will magnify yourself,
And if you will magnify others, pag imamagnify mo naman yung iba, yung focus mo, ang yayaman na nila, ang gagaling nila, the best sila, oh. Ang gaganda ng posisyon. Nagkakaroon ka naman ng insecurity. Now, mga kapatid ko sa TCFC, let's fix our focus. Let's fix our focus to God's grace. Grabe, mahal ako ng Diyos. Nakikita ko ang buti-buti ng Diyos. Natanggap ko yung biyaya. Yung habag ng Diyos. Nakikita ko, magiging humble ako. Hindi lang pala ako dito. Darating din yung breakthrough ko sa buhay. Kasi nakikita ko at minamagnify ko ang biyaya ng Diyos. May negative impact ba pag minamagnify natin ang biyaya ng Diyos? Wala. Nothing. Mga kapatid ko dito sa TCFC, let me remind you, every day, let's magnify the goodness of God. Every day, let's magnify the grace of God. And you can sing, Lord, lagi ka faithful sa buhay ko. And I can sing the goodness of God if you will start magnify the grace of God. Next slide, living a humble life. Again, mga kapatid, I will remind you, keep your eyes on God's grace. Grace shapes you how you see yourself and how you serve others. Mga kapatid, are you ready to magnify the Lord this morning? Ngayon palang practicein na lang natin. You know, we will sing the goodness of God. Aawitin natin ito ng sabay-sabay and we will magnify the grace of the Lord. Are you ready to worship the Lord? Are you ready to worship the Lord? Let's magnify our Lord Jesus Christ this morning. So my life you have been faithful, and all my life you have Come on. been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful, and so my life you have been so good. With every breath that I Come on. am able, Let's worship the oh, I Lord. will sing of the goodness of God. And so my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
surrender. Panginoon, minsan pumipitik kami. Minsan, Panginoon, lumalabas yung aming pride. Pero ngayon, Panginoon, humihingi kami ng grasya sa iyo. Since natanggap na po namin ang masaganang habag, ibalik mo kami sa iyo, Panginoon. Ibalik mo kami na nakikita namin ang iyong goodness, ang iyong grace, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, yung init ng pananampalataya na meron kami, Panginoon. So we can see your goodness, Panginoon. Lord, we remove pride, Panginoon. Kung meron kaming pride na daladala ngayong umagang ito, kung meron kaming insecurity, Panginoon, na daladala ngayong umagang ito, tinatanggap po namin ang masaganang habag. Paltan mo po ang aming puso na pusong sumusunod sa iyo, pusong nagpapasakop sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat po. Mga kapatid, whatever God has placed you, maybe you are at home, at your work, or in school, or on your business, or here in church, let me remind you, keep your eyes on God's grace. Lagi nating i-magnify ang biyaya ng Panginoon. And let me pray for you as a benediction prayer. The Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine on you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya po ngayong umaga, as brothers and sisters in Christ, let us lift up the name of the Lord. Let us praise the name of the Lord and let us worship the name of the Lord because He is worthy. Siya po ay worthy sapagkat ang Diyos sa sinasamba natin sa lugar na to, Siya ang Diyos. Siya ay Diyos at Siya ay karapat-dapat. Kaya po ating pong itaas ang ating tinig sa ating Panginoon. Iparamdam po natin sa Panginoon na buong puso nating sinasabi na Siya ay karapat-dapat sa lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. We will raise our voice. We will sing it to the Lord. You are worthy, our Lord. You are worthy, Lord. Worship you, Lord. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Together let's sing. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing. Come on and sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the
po ay dadako sa ating pagkakalob sa ating Panginoon. Ngayon pong umaga, we will exalt the name of the Lord. Ready na po ba tayong itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus? The name above all names, ang nag-iisang pangalan na karapat-dapat at tumanggap ng lahat ng papuri at pagsamba. Ipaparamdam, ipaparinig po natin sa Panginoon na siya itinataas natin sa lugar na to. Amen! Let's sing! Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Come on! You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Sing it to the Lord. You alone deserve our praise. Hey, you're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all sing it to the Lord. Yes! Sabihin po natin sa Panginoon is worthy. Yes, church! Hey!
palakpakan ng malakas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. He is worthy! He is worthy! He deserves all the praises and worship. We praise you, Lord! We praise you, Lord! Hey! Ang ating kaligtasan ay batay lang sa biyaya at habag ng Diyos. Hindi ito isang bagay na tinanggap natin dahil sa ating mga ginawa. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki o isipin na tayo ay mas mabuti kaysa iba. Sa halip, kilalanin natin na tayo ay naligtas dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Ito ang naaangkop na pagtugon natin dahil sa ating kaligtasan. Kaya tayo ay laging inaanyayahan ng Diyos bilang mga taong pinatawad upang maging kabahagi ng kanyang banal na hapunan. Ito po ang sabi ni Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko sa inyo. Ang Panginoong Hesus nang gabing ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan, ihandog ko sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo. Gayaw din naman, matapos magkapunan na hinawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin ngayon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ng pagkakaloob sa amin na kami ay maging bahagi ng mayong banal na gawain. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po tayong umawit ng may kagalakan sa ating mga puso sapagkat po ang ating pong Diyos na pinupuri, ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na makapangyarihan na kayang gawin ang lahat ng bagay. Amen. Let's praise the Lord. Diyos na makapangyarihan.
pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kailanman, hindi po tayo iiwan, hindi bababayaan ng ating Diyos na buhay. Kaya atin po siyang pasalamatan, purihin, luwalatin, kailanman hindi mag-isa. Woo! Yes! Thank you, Lord! Thank you, Lord. All praises belongs to you, God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Panghawakan po natin ang pangako sa atin ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pero ang susi po doon ay manatili tayo sa kanyang presensya. Kaya maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Sa mga salita mong nahayag ngayon, sabi nga binigyan mo kaming lahat ng pagkakataon na kami lumapit sa iyo at makita namin kung ano may bibigay namin para ikaw ay aming patuloy maluwalhati. Salamat, Lord, binigyan mo kami ng pagkakataon na aming sarili maialay sa iyo ng buong buo. Dahil sabi mo, lahat kami ay binigyan mo ng karapatan na lumapit sa iyo at kami binigyan mo ng karunungan para magamit. Sabi nga, isang katawan. Kaya, Lord, salamat po. Sana makita ng aking mga kapatid kung sila'y magagamit, pagamit sila. Nangangailangan po talaga ng manggagawa. Kaya, Lord, salamat po. Humingi po kayo ng puso ng mga taong may karunungan para magamit namin sa aming bahay-sambahan. Salamat, Lord, sa mga buhay ng aking mga kapatid na patuloy na lumalapit sa iyo at nagtitiwala. Yun po naman ang susi para kami lalong pagpalain mo. Upang kami ay maniwala na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat sa mga pangako mong yan, Lord. Kaya ito po isang handog ng aming mga kapatid. Magagamit namin lalo sa ikalalaganap ng aming bahay-sambahan. Kaya salamat, Lord. Patuloy mo pong hipuin ang puso ng aking mga kapatid na lalo pang lumapit sa iyo. Meron po kami mga house church na talagang nag-i-invite po kami talaga na makalapit pa upang doon ay masabi namin yung aming mga pangangailangan, mga pagkakataon na kami magkausap-usap, masabi namin ang aming mga hinanaing. Kaya salamat, Lord, meron kami mga ganong mga pangyayari sa aming bahay-sambahan. Inaanyayahan po namin kayo na lumapit pa. Hanapin ninyo kung ano malapit na maadadaluhan ninyo na mga house church. Kung saan kayo pwedeng lumapit o dumalo. Salamat, Lord, sa mga pagkakataon na may mga nanghihina sa aking mga kapatid. Patuloy na palakasin mo po ang kanilang pananampalataya. Higit sa lahat, Lord, dalangin po namin. Patuloy mo kaming turuan dahil ang mga salita mo hindi nagkukulang upang ito'y marinig namin at maunawaan pa namin. Nakakaligaya po talaga. Simula pa ang aming bahay-sambahan ay nabuo ng ganito. Kaya salamat, Lord. Maraming salamat. Ito po yung lagi namin pinagpapasalamat. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Kaya dalangin namin na sa aming pag-uwi, paglabas ng bahay-sambahan, makauwi na ligtas ang aking mga kapatid. Kaya salamat po, Lord. Bless mo ang buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. When I'm doubting, I praise when I'm not
number. Praise when surrounded. My praise fills the water. My enemies drowning. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout